humbleness. Yung pagiging, ano pala, humble, mapagpakumbaba, mayroon pala palatandaan, mayroon palang makikita pala. Alam niyo po, yung isang sign na humble ka, iniibig mo ang Panginoong Diyos. Marcos 12:30, tingnan niyo po. Iniibig mo ngayon, Diyos. Ang buong puso, 12:30. iniibig mo ngayon, Diyos, ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong Yan. Yan isang sign niya na humble ka, mapagpakumbaba ka. Pangalawa po, isang sign na humble ka, nananalangin ka. Isa yan, isang ano yan na makikita na ano ka. Yung manalanginin ka palagi. Yung palagi ka lang nagdano ng prayer palagi. Yan. Yan yung isang sign niya na humble ka sa Panginoon Diyos. Ano ba sabi sa Hosea chapter 1 verse 8? Hosea 1 verse 8. Sige, kain na po habang nagtuturo ako. Ako. Ay, ano pala? Nanalangin kayo, Thessalonica pala. Unang Thessalonica 5:17. Unang Thessalonica 5:17. Palagi kayong manalangin. Palagi kayong manalangin. Palagi kayo manalangin. Yan, isang sign niya na humble ka, nagpakumbaba ka. Pangalawa po, isang sign na humble ka sa Panginoon, nagbabasa ka ng Bible. Hosea chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagkulay-kulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Okay. Isang sign na sign na humble ka, nagbabasa ka ng Bible. Na hindi mo talaga pabayaan na wala kang makabasa. Right? So, pang-apat, alam na natin yung na humble ka sa Panginoon Diyos, yung nagbibigay ka ng kaloob sa Kanya. Alam natin yan, Malakias 3:6. Pang-lima po, nagtiwala ka sa Panginoon. Isang sign yan. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Chapter 3 verse 5 hanggang 6. So, Kayawi ka magtiwala, buong puso, at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili ko. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patubayan sa iyong mga tatahakin. Diba? Huwag mananahan sa sarili kakayahan. So isang sign niyan palagi, asa ka palagi sa Panginoong Diyos. Ano mong gagawin mo? Nandyan palagi ang ano po na, kailangan ko ang Panginoon Diyos, kailangan ko po palagi ang ano po niya. Ay na, isang sign niya na mayroon tayong humble tayo sa harap ng Panginoon Diyos. Sunod, sumusunod sa kanyang mga utos. Yan, isang sign niya na humble po tayo sa Panginoon Diyos. John 10:27. John 10:27. Nakikinig sa akin ang aking mga tuba. Nakikilala ko sila at sumusunod sa akin. Nakikinig sa akin ng mga tupa. Diba? Pag sumuhay tayo sa Panginoong Diyos, ibig sabihin tayo tupa. Tignan niyo palagi, ang mga Christian ko, tinawag ko yung tupa. Hindi tinawag ng Panginoong Isus na Christian. Ang tawag sa atin tupa. Kasi ang tupa masunurin. Pag mag-rebuild ka, kambing ka. Sino ba nakasubok dito mag-alaga ng kambing? Tinuri, di ba? Napansin nyo, ano yan? At kumukontra,
O, kumukontra yan, di ba? Manunuwag pa yan pag ano, susuwagin ka pa yan. So, pero ang ano po, ang tupa po, pag ano na yan, makita mo sumusunod ang tupa, wala nang tali. Pero pag ano mo na ano, uwi na yan. Dire-dire sumusunod na yan sa'yo. Okay? So yan po isang masunurin po tayo sa utos ng Panginoong Diyos. Panglima, pangpito po, may paggalang ka sa Panginoong Isus. May paggalang po tayo. Kawikaan 3:7 po. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh at tumayo ka sa kasamaan. Yan, palagi. Yan palagi ano ha. Huwag mong Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. yan. Igalang mo. Huwag ipagyabang. Church, kung ano mang naano mo po sa nakamit mo dito sa daigdig, huwag natin ipag-ano yan. Huwag natin ipag-ano. Ay, ano po ako? Degree holder po ako. Ay, ano po ako? Ganyan. Huwag natin ipagmayabang yan. Di ba ba? So palaging ano po natin, igalang po natin palagi ang Panginoon Diyos. Siya palagi ang nakakataas, siya po palagi ang palagi ang ano natin, ibida sa buhay mo natin. Right? So, sino po wala ng gospel track? Po. Rosto, mamigay ka nun ito, kamuspicturan mo, ha? Naubos mo na kayo, pwede. Ulitin ko po, ang target natin, 5,000 po. Kung paano po si Jesus nagpakain ng 5,000. Ano ko sa inyo, ha? Pagbigay niyo po, huwag niyo ano yun na, ay, ibigay ko to. Mayroon kayong sasabihin. Para effective po. Sabi niyo, ate, kuya, yun ang ano ko eh. Mayroon lang po ibigay. Ano po yan? Ano lang ako, basbasahin. Pero salita ng Diyos po ito. Pero, paano gusto natin pumasok? Yan parang ano nyo, pambungan, gusto natin pumasok sa langit, di ba? Paano tayo makapasok kung wala po ang salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos, si Jesus po yan. Di ba? So, John 1:1 na yun. Di ba? So, sabi ni Jesus, di ba, na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Mateo 4:4 na yun. So, mayroon ka ng dalawa. So, ano po, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ano po, mayroon ka lang sasabihin, tapos sabihin niyo po, kuya, huwag naman puro trabaho. Huwag naman puro ano lang. Ngayon, kailangan pumasok po tayo sa langit. Hindi ho, ang papasok sa langit, hindi ho yung namatay ka na. Ngayon pa lang pumasok ka sa langit. Iano mo yung salita ng Diyos po, igawin mo yun sa buhay mo. Ngayon pa lang, ngayon po ang oras na pagpasok sa langit. Hindi ho yung tsaka mamamatay, tsaka na pumasok. Ngayon po. So kaya nga, ano po ito, pasabasahin niyo lang po. Because, yun na, salamat po kayo. Tatanggapin po yan. Hindi kayo i-reject niyan. Right? Pag nireject na yan, alam niyo po, pag nireject kayo ng ano po, ibig sabihin yan, si Satanas na talaga yan ka-encounter niyo. Sa lubong mo tayo talaga. Face to face na talaga kayo. Right? Ako, ilang beses na akong na-reject. So, ibig sabihin po, na-encounter ko yun si Satanas. Subukan nyo na maka-encounter yung pagsalitaan kayo. Ang sarap ng pakiramdam. Gusto nyo umiyak nyo po. Di kayo, ano ninyo? Kasi, ano nyo, ikukumport kayo ni Lord eh. Kasi manggagawa kayo ni Lord eh. Hindi hayaan ni Lord na ma-discourage ka. Iano ka, ikukumport ka niya. Right? So, yun ang ano ibigay niyo po, ate, kuya. Meron akong ibigay. Ano po yan? Babasahin lang po. Gusto natin pumasok sa langit, Paano tayo pumasok kung wala pong salita ng Diyos? Kasi po, ang salita ng Diyos po yan, si Jesus po yan. Di ba sabi ni Jesus, ako ang daan at totohanan na walang makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. O saan ka? Sabi ni Jesus din, hindi lang po sa pira ng buhay ang tao. Kailangan natin salita ng Diyos. Church, pagbigay niyo yung tatanggapin ko. Tapos, hindi ka ng picture. Kuya, ate, bigyan niyo ko ng picture. Remembrance po na mayroon kaming nataniman na kaluluwa. Kasi, ang ano po namin is 5,000 po. Ang target po namin, 5,000 na kaluluwa. Ito ang ano po namin. Kagaya ni Jesus, pinapakain po ang kaluluwa ng ang mga tao ng 5,000.
Kaya nga 3 taon siyang sinasamahan ng mga tao.